tagumpay tayo bawat laban. No, pag andito ka ngayon, sign 'yan. No, kung dumaraan ka man sa matinding pagsubok, pag matinding sitwasyon, no, hindi ibig sabihin dumaan ka diyan dahil natalo ka. Dumaan ka lang diyan dahil kaya ka may pinagdadaanan ngayon dahil may pupuntahan ka. At hindi ka magiging victorious. No glory. No, bago magkakalaor ng glory, dadaan ka muna ng suffering. No? Bago ka makaka-experience ng breakthrough, sabi ni Pastor Elmer, dadaan ka muna ng battle. At yung battle na yan, duguan talaga yan. No? Duguan yan. Pero sa pamagitan ni Jesus Christ, yung dugo na yan, no? Ang akala kasi natin yung laban, pag may nadugo na, wala na, talo na, duguan na. Pero simbolo yan ng pagkatalo ng kaaway. Because we are now, no? Tinubos tayo ng dugo ng Panginoon. No? Yung kasalanan, wala nang kapangyarihan sa buhay natin. Yung condemnation, walang kapangyarihan sa buhay natin. At anumang klaseng accused na naranasan natin ngayon, wala na'y karapatan sa itong kinabuhi. Because Jesus said on the cross, John 19:30, it is finished. Thank you, Jesus. Madaogon ta. Excuse me. Ang topic na pag-usapan pala natin ngayon, ito. Your tongue has immense power. Pag sinabi nating immense, ibig sabihin, measureless, sobrang lawak, may great impact. So, immense power. So, ibig sabihin, yung dila, maliit na parte siya lang ng katawan, pero pag yan ang gumalaw, hallelujah, may malaking impact. So, dalawa lang yan. Kung ang impact niyan, mabuti or masama. Okay lang siguro pag mabuti yung impact. Pag mabuti yung impact, kahit mangyari pa yan, okay lang. Pero pag bad impact, tapos nakakapinsala siya, hindi maganda. So, napakaganda. Sa topic na to ngayon, maintindihan natin. No, yung dila, your tongue has the immense power. Kailangan ipasok natin sa puso natin at ipasok natin sa isipan natin na yung dila natin may gahom, may kapangyarihan. Kahit maliit na parte lang ng katawan, no, kahit yung function niya is tikman lang yung yung panglasa. Pero nakaka-destroy yan. Pero sa topic natin ngayon, hindi exempted dito yung apa. Hindi exempted dito yung hindi nakakapagsalita. No? May wala kang dila, hindi ka na magkakasala. And always remember, kaya yung dila natin, representative yan ng soul. Yung dila natin, representative, na siya, kanang may connection sa ating soul. Kung ano yung nasa puso natin, kung ano yung nasa loob natin, yun ang nasasabi ng dila. Pastor Del, paano naman yung mga, hindi nakakapagsalita, yung mga pipi? No? Hindi sila exempted dito. Kasi ang kasalanan, nagmula sa puso, tapos nakontrol lang utak. Kung ano yung naisip, halimbawa, ngayon na yung pinakadelikado. Yung ang nagkokontrol sa ulo, ang nagkokontrol sa mind, is yung puso na. Which is mali. So, kailangan pala, kaya pala yung utak natin, kaya yung ulo, tinawag siya talaga sa English, head. Kasi nga, siya ang namumuno. Hindi pwede, ang namuno sa natin, sa buhay natin, is yung puso. Kasi yung puso natin, napakadelikado. Yung puso natin, parang bomba. Yung puso natin, parang bomba na sensor. Pag magalaw mo lang ng kakaunti, sasabog. Kahit magtaka na lang, kahit gaano ka-strong, Samson nga, napaka-strong talaga. Kaya niyang pumatay ng mga, Palestine, ng thousands. Kaya gumamit ng strategy yung mga Palestine. Kasi si Samson, naging sakit ng ulo nila. Kasi ang hirap patayin, kasi nga, napakalakas. Pero dahil nadala siya sa sinasabi, nadala siya sa tinitibok ng puso niya. Kaya nga, feelings is dangerous. Hindi basihan na malakas ka ngayon, hindi basihan na strong ka, nag-warfare ka, hindi basihan yan. Ang basihan, kahit hindi siya nakadepende kung gaano ka kalakas, nakadepende siya kung gaano ka magtatagal. Kaya nga, ang unang papasok, pag maglilingkod ka sa Panginoon, hindi pala yung bakit ka magsiserve sa Panginoon? Hindi ganon. Ang pinakamalaking tanong pala as a Christian, or ikaw yung tao na bago mo palang sinurrender yung buhay mo,
ang pinakamalaking tanong pala is ganito. Hanggang kailan ka maglilingkod? Hanggang kailan ka mananatili sa Panginoon? Hindi pala bakit mo gustong maglingkod sa Panginoon. No, ang tanong dito, hanggang kailan? Kasi maraming magaling sa simula, nawala sa landas, nawala pa rin sa landas. Kaya nga sabi ni Apostle Paul sa 1 Corinthians 10:12, hindi na tayo pwedeng maging kumpiyansa na strong tayo ngayon, malakas tayo ngayon, nagwa-warfare ako, nagpapasting ako. Kasi kahit gaano ka kalakas, pwede kang bumagsak dahil sa simpleng pamamaraan ng kaaway. No, your tongue has an immense power. Kaya nga sabi ko, kung yung dila, kung ano ang nasasabi niyan, yun ang nasa puso. Kaya nga sabi ni Jesus, kung ano yung nasa puso, yun ang lumalabas sa bibig. So, paano Pastor Del, pag pipi, hindi nakakapagsalita, hindi ba rin nakakana? Kasi, always remember, no? Kaya mo nasasabi yung pagmumura, kaya ka nakakapagmumura dahil yan ang nilalaman ng puso mo, tapos yan ang naiisip mo. Sabi nila, kung ano daw yung naiisip mo, yun ang nasasabi mo. Pero pag ang sinasabi mo galing sa isip, pag pinag-isipan mo muna bago mo sabihin, goods yun. Pero pag galing sa puso, hindi dumaan sa utak. Pero pag galing sa puso, saka dumaan sa utak, ang mailalabas, mali. Masakit. So kaya kailangan bago masabi ng dila, kailangan dumaan muna una sa utak bago sa puso. Kasi pag sa utak dumaan bago sa puso, maganda yung impact. Kasi na filter. Pero pag sa puso dadaan una, no, makurap yung mindset. Kaya nga ang kasamaan dito sa mundo ay nagsimula sa puso. Kung ano yung nasa puso, yun ang naisip. So ibig sabihin, na-control ngayon. Kaya nga sabi ng Bible, renew your mind. Kailangan natin lagi i-renew yung mindset. Kasi yung mindset natin, pag hindi natin i-renew yan, walang power. Example, lisensya. Or, palagyan na natin, hindi lisensya. Ganito, passport. Yung passport mo, expired na. Tapos, magta-travel ka, yung passport mo, expired na, walang power. Kasi alam mo bakit? Kasi expired siya. Na-realize ko ngayon, kaya pala siya i-renew. Kaya sabi ng Panginoon, sabi ni Apostle Peter, renew your mind. Tanong ko, Lord, bakit i-renew? So, nilagay ko sa illustration, bakit siya i-renew? So, ang pinaka na-realize ko agad, ang papeles, kaya siya nire-renew kasi na-expired. So, may posibilidad in the spiritual realm, yung mindset natin, na-expired pala yan. Kaso lang, yung lisensya natin, yung passport natin, na-expired sa panahon. Pero yung mindset natin, na-expired siya sa sitwasyon. Tingnan nyo yung papeles natin, may duration. 10 years expiration. 10 years expiration. Pero yung mindset natin, na-expired siya, hindi sa panahon, kundi sa sitwasyon. Kaya nga, sabi ng Panginoon, renew your mind. Yung puso, hindi pwedeng i-renew. Kasi yung puso natin, disposable. Kaya nga, kung nagkaroon ng emotion yung puso natin, ang dapat pala natin gawin para hindi tayo makurap, hindi tayo ma-destroy ng emotion natin, kailangan nating hingin sa Panginoon ang bagong puso. At yung puso na yan, hindi literal na puso. No, yung puso na yan, bagong sabi ni Ezekiel sa Ezekiel 36:26, give me a new heart, a new spirit. Bigyan mo ako ng bagong puso. So, ang puso, hindi siya pwedeng i-renew. Palitan talaga. Hindi siya kayang ayusin. Ang Panginoon kasi, kaya sabi ng Bible, God heals the broken-hearted. Ang Panginoon, iba siya. Ang Panginoon, di ba sabi nila, heals, ibig sabihin, gamutin lang. No, ang gamot doon na para mas maging better ka, aayusin ng Panginoon. Hindi ka lang basa-basa ayusin, hindi lang basa-basa papagalingin yung puso mo. Kundi bibigyan ka ng puso para mas gumaling ka. Kaya nga may mga tao, may sakit sa puso, kailangan niya ng bagong puso. So, dadaan siya ngayon ng surgery, dadaan siya ng brokenness, dadaan siya ng sakit, para ano? Para magkaroon ka ng bagong puso. Sa panahon, kasi alam mo, may mga sakit sa puso. Sino sa inyo dito, may mga kakilalang may buto sa puso, maagang namamatay?
Tapos pagsasabihan ka ng doktor, bibigyan ka ng closed door sa sitwasyon. 2 years ka na lang, mamamatay ka na. Kung hindi ka magpapa-implant ng bagong puso, pwede kang mamatay. So, kailangan mo ngayon maglaan ng pera, malaking pera, para ano? Para makabili ng bagong puso, yung healthy puso. So, pag nabigyan ka na ng bagong puso, yung pusong sira mo, yung puso, hindi na pwedeng ayusin. May mga bagay, may mga sitwasyon na hindi kayang ayusin na. Kaya nga sabi ng Panginoon, forget the former things and don't dwell on the past. Pero hindi ibig sabihin, sinabi ng Panginoon doon, forget, kalimutan. Kasi kahit makamove on ka na sa isang sitwasyon, hindi mo makakalimutan. Kaya na-realize ko, hindi pala ibig sabihin, forget the former things, kalimutan mo talaga. May mga bagay na hindi mo makakalimutan. Alam mo, nasugatan ka. Yung sugat na na-experience mo ngayon, no, gumaling na. Pero hindi mo makakalimutan kung ano yung dahilan ng sugat na yan. Sugat ng keloids na yan. Sa Bisaya pasa ba yan? Sa Tagalog, pasa, or sa Bisaya, ulat. Yung sugat na gumaling, no, maalala mo pa rin, itong sugat ko na to, ito yung time na natumba kami sa motor. Pero, kahit maalala mo siya, hindi na siya masakit. Itong kamay ko, itong medyong tansya sa kamay ko, nahiwa ko nung nag-ano ko ng sibuyas. So, may mga sugat, hindi mo siya makakalimutan, pero pag maalala mo siya, hindi na masakit. So, ibig sabihin, nakamove on ka na. So, sabi ng Panginoon, forget the former things and don't dwell on the past. Forget, ibig sabihin, pag maalala mo ang isang bagay, hindi ka na masasaktan. Yun pala ang totoong forget. Yung maalala mo yung past mo, pero hindi ka na mawiwili. Makikita mo yung sitwasyon ng past mo, pero ayaw mo nang bumalik. So, ibig sabihin, magaling ka na. Naalala mo lang. Thank you, Jesus. Kaya nga, yung puso natin, kailangan maging pure talaga lagi. Hihingin natin sa Panginoon. No, repentance is the key to restoration. Lord, bigyan mo ako ng bagong puso kasi hindi ko makakontrol yung puso ko. Pag ito ay nakurap. So, narealize ko ngayon, kaya pala, walang power yung lisensya, walang power yung passport. Pag expired yung passport mo, hindi ka makakalabas ng ibang bansa. In short, walang power. Kahit sabihin mo, yung passport ko, iningatan ko to. Yung passport ko, hindi to narumihan. Parang brand new pa rin. Pero expired na. Kahit gampingan mo na, sabi mo, okay pa to. Pero pag expired na yan, wala ng power. Kaya pala minsan, yung mindset natatalo ng puso. Kaya nagkakaroon ng battlefield, spiritual battle, dahil yung puso mo gusto. Pero yung mindset, ayaw ko na magkasala. Pero yung puso, gusto magkasala. Kaya kailangan pala ma-renew yung mind para magkaroon ng power. Kasi kung ang lisensya o ang mga passport o mga visa, kailangan siya i-renew para magkaroon ng power. Andun pa rin yung power kasi nga na-renew. Diba? Ganito, wala ng power. So pag wala ka ng power, hindi ka makaka-travel. Kaya kailangan siya i-renew kasi pag every time na ma-renew siya, nagkakaroon ng power. Nakaka-abroad ka ngayon. So ganun din sa puso at sa mindset. Pag ang mindset hindi na-renew, may posibilidad na i-expired. Kaya ngayon, yung mindset, natatalo siya ng nilalaman ng puso, sinisigaw ng puso. Kasi nga, yung mindset, expired, walang power. So, ang gagawin pala natin, ang technique pala dito, sa panahong nag-emotion pala tayo, sa panahong nag-overthink tayo, ang gagawin natin, Lord, I declare my mind, no, marirenew siya. I cast down every negative thoughts. I cast down every wrong mindset, wrong desire, wrong decision. I cast down and I download the goodness of God. Tapos, yung puso, Lord, wag mong palitan ng bago. Wag mo lang ayusin. Palitan mo talaga ng bago. Lord, give me a new heart. Bigyan mo ako ng puso na willing sumunod sa iyo, puso na willing magpatawad, puso na willing makalimot sa mga sakit na naranasan namin sa emosyon. So, ang puso, hindi siya pwedeng ayusin. May mga cellphone na kayang ayusin. Pero may mga cellphone talaga pagbasag na, hindi mo na kayang ayusin. Kailangan mo na ng bago. At sa kaya sabi nila, make something new, but different. Gumawa ka ng bago, pero kakaiba. No?
Halimbawa, nasira yung 3315 mo, cellphone, na keypad. So, magre-renew ka. Wag din tayong papayag, pag nag-renew tayo ng cellphone, pag nag-renew tayo ng buhay, 3315 pa rin, stagnant pa rin. So, kung nasira na yung keypad na cellphone mo, no, inalaw ng Panginoon na masira yan kasi ilalagay ka niya sa bagong level. Kaya nga, make something new and make different. Make difference. Make different. So, ibig sabihin, hingi ka ng bagong puso, pero mas level up, mas kakaiba, mas madaling nagpapatawad. Kaya narealize ko ngayon dito sa topic na ito, kung yung cellphone mo nasira, so wag kang papayag, ang bibilin mo, keypad pa rin. Para mas kagamit-gamit, para mas magagamit mo sa online Bible study, no, Google, YouTube, Facebook, calculator, camera, no? Kung mag-upgrade ka, kung magdi-desire ka ng bagong cellphone, no, i-desire mo na yung mas the best. I-desire mo na yung mas upgraded. No, yung cellphone natin lagi nag-upgrade, pero yung buhay natin hindi nag-upgrade. No, kaya nga yung cellphone nagpapamap talaga. Update your cellphone. No, hangga't hindi mo ipipress yung update na yon, walang mangyayari. So, ibig sabihin, no, it's all about decision making. Kaya nga, I'm so blessed sa topic na ito habang tinatopic ko to, no? Natatamaan ako sa topic na ito, kaya sabi ko, ang topic na ito para talaga to sa atin lahat. Nakakatulong talaga siya. No, para bago tayo magsimula sa topic natin, adopt the heartbeat of Jesus. So kailangan natin bago tayo para mas maging effective yung dila natin, kailangan maintindihan natin yung heartbeat ng Panginoon. Yung bukang bibig natin, no, is yung kabutihan ng Diyos. Kung may mga pagkakamali mga ibang tao, no, kailangan makakuha ka ng lesson sa buhay nila. Kasi advantage na. Hindi mo na naranasan magkamali pa para matuto. Sapat na matututo ka sa pagkakamali ng iba. Kasi pag nakita mo na isang tao, na kuryente, na ospital, na kumatos, hahawa ka ba sa kuryente? Hahawa ka ba sa poste na yun? Siyempre hindi na. Kaya nga sabi ko, advantage yung tao, pag nakita na yung tao napapahamak, nakita na yung tao nagkakamali, tapos natuto ka sa pagkakamali niya, no, sapat na yun. Hindi mo na kailangan ma-experience pa yung pagkakamali na ganun. Hindi mo na kailangan hawakan pa yung poste para makuryente, para masabing, okay na, sapat na, okay na, nakuryentihan ko. Pwede na para matuto. Hindi, makita mo lang nagkamali ang isang tao. Nakita mo lang na pumalya ang isang tao. No, nakita mo lang yung pamamaraan niya, sapat na hindi mo na kailangan maranasan pa ng ganung sitwasyon para matuto. No, makita mo lang yung pagkakamali ng iba. No, natututo ka, ang tawag diyan, wisdom. Ibig sabihin, naging advantage ka. Be patient in equipping. Itong topic natin ngayon, medyo equipping to. Kasi kailangan natin mag-equip, kailangan natin lumago sa spiritual. Kasi sabi dito sa 1 Timothy 3:6, dapat ay hindi siya bagong mananampalataya at baka maging mayabang siya at mahatulan katulad ni Satanas. So as a Christian, dapat i-desire natin lagi sa puso, Lord, willing ako magpaturo. Lord, itong kaalaman na naabot ko ngayon, kulang pa rin ito, Panginoon, hindi sapat. Itong nahuhukay ko, Panginoon, malalim naman, pero alam ko hindi pa nagtatapos dito. May mas malalim pa dito. The more na malalim, the more na mas... No, tignan nyo pag gagawa ka ng butas, the more na malalim yung hukay mo, the more na mas mahirapan ka sa pag-akyat. So, ibig sabihin, the more malalim paghukay mo, kailangan mo ng sacrifice. No? Kailangan mo talaga ng sacrifice para mas lalo kang magamit sa Panginoon. Kasi kung hindi tayo dadaan sa equipping, hindi tayo dadaan sa training, hindi tayo dadaan sa mga teaching, hindi tayo magpaturo. Kasi ang requirements kasi, pag maging leader ka kasi sa church o maging pastor, dapat hindi siya bagong manampalataya. Dapat ay hindi siya bagong manampalataya at baka maging mayabang. Kasi kung magbagong manampalataya, baka pwede kang maging mayabang. Ako, bago pa lang ako, pero ginagamit ako ng Panginoon. Siya, matagal na yun, hindi ginagamit. Kaya sabi ng Bible, wag nating ikukumpara, sabi ni Apostle Paul, nakalimutan ng anong version, wag niyong ikukumpara yung sarili nyo na mas magaling kayo. No, wag nating gagawin yung sarili natin na mas magaling ako, mas anointed ako. No? Instead na bantayan mo siya, turuan mo na lang. Bro, okay lang ba, bro? Sa tingin mo parang hindi pa marunong mag-preach. Bro, okay lang ba, bro? I-mentor kita. Dapat magtulungan tayo.
makiayon sa mga hina at tulungan sila. Para hindi daw, alam mo sabi? Dapat hindi siya bago manampalataya, baka maging mayabang siya at mahatulan katulad ng Satanas. Delikado pala. Magiging pride. Sorry. Your tongue has immense power. No, yung dila natin may kakayahan talaga to. A long tongue shortens life. No, yung dila, no, ang dila na maraming sinasabi. Ang dila, no, sa pagmayayabang ay nakakaili ng buhay. No, nakita na ba kayo yung mga sa nagiinuman? Dahil sa sobrang yabang, no, ang dami nang lumalabas sa bibig niya, kung ganito ako pinakamatapang dito. No, dahil sa mga sinasabi niya, dahil sa sobrang katapangan, kayabangan niya, napikon yung isang tao, nasaksak, nabugbog. So, ibig sabihin, yung kayabangan na nagmumula sa dila, dumaan sa dila, ay nagpapaikli ng buhay. Hallelujah. Sabi dito, the tongue has no bones, but is strong enough to break a heart. So be careful with your words. So yung dila natin, maanghang to. Parang may parang may chemical. Parang may, Parang may asido. Parang may parang ano ba yung pang sa CR? No, parang may, ano ba yun sa CR? Muriatic. No, hapdi. Wala siyang laman, wala siyang buto, pero may kakayahan siyang, no, umasag sa puso ng tao. Kaya pag sinabi mong isang tao, wala kang kwenta. Wala kang kwentang nanay, wala kang kwentang anak, wala kang kwentang kapatid. Hindi ka magtatagumpay, no? Nasasaktan ka. Simple lang. Oy, lumayas ka dito, pabigat ka lang. No? Simple lang nasasalit. Kahit sabihin mo lang sa text, ay sa chat sa chat man lang. Kaya nga sabi ko kanina, hindi exempted yung mga dili exempted yung mga pipi dito. Kasi yung dila, manifestation lang yan kung ano yung nasa puso mo. So kahit hindi ka nakakapagsalita, pero pag may galit ka sa puso mo, no, yun pa rin yun. No, pwede kang magmura sa chat, pwede kang magmura pinaagi sa Facebook, pwede kang magmura, no, pinaagi sa sulat. So ibig sabihin, kahit hindi siya dumaan sa dila, no, kung idadaan mo sa sulat, same pa rin. Na-expose ngayon kung ano ang meron sa puso ng isang tao. Kaya nga, sabi dito, so be careful with your words. Mag-ingat tayo. Kasi yung dila natin, no, mas maintindihan natin to next. The wound of the tongue is deeper than sword. Mas malalim pa. Mas matindi. No, paglubaon mo ang tao sa kutsilyo, kung pagsabihan mo isang tao ng masakit na salita, no, para mas mahigit pa sa tinusok na sa espada. No, masasaktan talaga, mapdi. Don't let your tongue to destroy you. Huwag mong hayaan ang sarili mong dila ang magpapabagsak sa iyo. Hallelujah. No, sarili mong words ang magpapabagsak sa iyo. Kaya nasabi sa Bible, what you say, it will shape your future. Kung ano yung sinasabi mo, pero ang sabi nun sa salita ng Diyos, what is your thought will shape your future. Kung ano yung iniisip mo, yun ang huhulma sa future mo. Kaya nga sabi ng Bible, kung ano yung naabot mo ngayon, dahil yan, kung ano yung iniisip mo ngayon. Kung ano yung iniisip mo noon, ito ka ngayon. Kung ano yung iniisip mo ngayon, yun ang magiging future mo. Kaya nga, kung ano yung sinasabi mo, at lahat ng sinasabi mo, dumaan din yan sa pag-iisip ng tao. Kaya nga, yung boses, yung galing sa dila, manifestation na lang kung ano ang nasa loob. Kaya nga, kahit pipi, no, hindi siya magsalita, pwede pa rin siya magkasala sa dila. Kasi nga, ang dila, may spiritual din yan. Don't let your tongue to destroy you. Kaya pag sabihin mo, wala akong kwenta. No, di na ako patawarin ng Panginoon. Kaya nga sabi ni Job, ang kinakatakutan ko noon ay nangyari sa akin ngayon. Kung ano yung kinakatakutan mo ngayon, takot ako, baka hindi na ako patawarin ng Panginoon. No, hindi na ako magsimba. No, the more ka nakakasala, the more ka lumapit sa Diyos. The more ka nakakahawak ng maruming bagay. The more ka humanap ng sabon. The more ka natumba sa kanal. The more ka humanap ng banyo, humanap ng tubig.
So, ibig sabihin, huwag kang lalayo kung saan ka magiging malinis. Huwag kang lalayo. Sabi ni Jesus, wala kayong magagawa kung hindi kayo connected sa akin. Kung ilalayo natin yung sarili natin, oh, delikado. O, idadaan mo lang, hindi na ako, Pastor Del, hindi na ako maghugas ng gamay. Pahid-pahid lang. No, pag nakahawak ka ng tae ng pusa, pahid-pahid lang. Madadaanan to sa sa basahan, hindi. Kailangan mo talaga ng tubig. No, Jesus is the living water. Siya yung tubig. At yung tubig na yun, may kakayahang luminis sa atin. No, huwag tayong lumayo sa tubig. No, siya yung nagbibigay buhay. Siya lang ang nakapaglinis sa atin. Kaya nga sabi na, don't allow your falling to destroy your calling. Huwag mong hayaan, huwag nating hayaan na yung pagbagsak natin, yan ang makakapag-destroy sa calling natin. O sabi na Apostol Paul, yung calling natin, no, yung kahit yung mga angels o demons, no, wala nang power sa buhay natin yan. Kasi nga tinubos na tayo ni Jesus. Pero kung bibigyan natin ng pagkakataon, dahil sa emosyon, dahil sa maling naiisip, dahil sa mga lumalabas sa dila, kung ano yung iniisip mo, kung takot ang nasa loob, hatred ang nasa loob, no, it will shape your future. Maoy muhulma sa imong future. Kaya nga, kung mabasa nyo yung story ni Job, sabi ni Job, ang kinakatakutan ko noon, ano ba yung kinakatakutan ni Job? Na baka bigla na lang ako bumagsak, baka mamatay yung mga animal ko, baka maging, kasi binibless siya ng Panginoon, baka naisip niya, baka dumating yung time, kunin sa akin to. Sabi niya, ano yung kinakatakutan ko ng sobra noon, ay nangyari sa akin ngayon. So, ibig sabihin, binibigyan tayo ng picture dito kung ano yung kinakatakutan mo ngayon. Ano yung kinabalahan mo ngayon? Kana bang, no? Sobrang takot na takot ka. Takot ako baka iwan ako ng asawa ko. Takot ako baka malugi yung business ko. Takot ako baka mabackslide ako. Takot ako baka manghina ako, baka mawala ako sa landas. No, habang mga bagay na yan, no, there is power in declaration. No, yung declaration, galing yan sa puso, galing sa mindset. Kahit hindi mo na idaan sa dila, hindi mo na sasabihin yan. No, pag sinabi ng puso, halimbawa pala, pag pipi ka. So, paano ka, hindi ka pala makaka-declare? Wala palang declaration. Yung declaration, kahit galing sa puso, pwede kang magsalita sa Diyos. Hindi porket nagsalita yung puso mo, no, hindi rinig ng Diyos. No, kahit hindi ka magsalita, rinig ng Diyos kung ano yung sinisigaw ng puso mo. Kaya nga, there is power in declaration. Through your mind, pwede mo gamiton. There is power in your mind. Naigahom sa tungunahuna. Kaya kung ano yung iniisip natin, yun ang pwedeng mangyari. Kung iniisip mo, hindi yan gagaling, hindi talaga gagaling. Kung iniisip mo, hindi mo kaya, hindi ko talaga kaya. So, kung ano yung iniisip mo, yun ang mangyayari, yun ang magiging ikaw. Kung sino ka ngayon, dahil yan sa mindset mo ngayon. Hallelujah, thank you, Jesus. Those who consider, yung ba dire sa James 1:26, ito na, dito na tayo magsisimula. Those who consider themselves religious and yet do not keep a tight rein on their tongues, deceive themselves, and their religion is worthless. Kung sino daw yung mga taong, no, sinasabi lang religious sila. Kaya nga sabi ko last time, may pinagkaiba talaga yung religious sa godly. Yung religious, no, nagsusuot sila ng mga religious na pananamit, pero hindi nakakakontrol sa dila. Nagmumura pa rin, no, nag-curse pa rin ng tao. Sabi dito, kung sino daw yung tao na sinasabi niya sa sarili na isa siyang religious, pero hindi niya nakokontrol yung dila niya. No? Niloloko niya ang kanyang sarili. Pangit naman talaga yun. Siguro okay pa na maloko ka ng ibang tao. Kasi hindi mo alam kung ano yung binabalak niya. Pero kung maloko ka sa sarili mo mismo, no, isang napakalaking sampal pala yun sa atin. Pero kung na-scam ka ng ibang tao, pwede pa. Kasi nga, hindi mo na alam kung ano yung iniisip niya. Kaya nga sabihin mo, kung alam ko palang ano yung iniisip niya, hindi ko na itutuloy yun. Kung alam ko palang scam pala yun, hindi na sana ako tutuloy doon. Pero kaya wala kang kalam-alam, tanggap mo na lang na scam ka. Pero kung naloko ka dahil sa sarili nating mismong desisyon, no, isang napakalaking sampal as a Christian. Hallelujah. Kaya sabi ko minsan, parang niloloko ko yung sarili ka, parang sinasampal ko yung sarili ko. Kaya kailangan natin pagbaguhin yung sarili natin. No, hindi man madali, pero kailangan pagsikapan. So kaya nga nasabing pagsikapan yung pagbabago dahil hindi madali. Kailangan natin dumaan sa matinding pressure para mabago.
Thank you, Jesus. Yung badere. Do what, di ba kung klaro? Do not merely listen to the word and so deceive yourself. Do what it says. Huwag nating lukuhin yung pala sarili natin. Ito yung message ng Panginoon sa atin. Huwag nating lukuhin yung sarili natin. Magpakatotoo. Kung nagkasala, umamin. Kaya nga sabi sa Mateo 5:3, blessed daw yung mga taong umaamin sa nagkulang sila sa Diyos. Kasi every time inaamin mo yung kakulangan mo, doon ka pinupuno ng Diyos. Every time na inaamin mo na hindi mo kaya, doon ka pinapalakas ng Diyos. Kaya nga si David, bata siya, wala siyang kakayahan. Pero dahil sa pagkabata niya, dahil sa napakaliit niya, sabi nga ni Goliath, kanang supot. Kasi nga bata. Sino yung batang yan? No? Nandahil sa kahinaan, nandahil sa walang kakayahan ni David, no, doon mas na-expose yung kapangyarihan ng Diyos. Kasi ganito kasi yan sa boxing or sa pagiging athlete. Kung matalo yung maliit, alam mo, yung kalaban malaki. Tapos ang isang kalahok maliit. Pag matalo yung maliit, walang masabi yung tao. Pag matalo yung maliit, walang masasabi ang tao. Natalo yan dahil maliit yan. Pero, pag ang maliit, natalo niya ang malaki, grabe, amaze na amaze yung tao. Kasi alam mo bakit? Akalain mo, ang liit-liit niya, ang payat niya, pero natalo niya yung malaking tao. Nakakabilib. So, ibig sabihin, nang dahil sa kawalan natin, no, kawalan ng potensyal, kawalan ng lakas, kasi nga bata, doon nakikita ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya kung sakaling matalo si David nung time na yon, siyempre, understood na, bata yon. Kasi nga, nung pagpunta pa lang ni David doon para makipag-battle kay Goliath, ang expected nila, 0% na mananalo yan. Kaya nga sabi ni Goliath, wala bang mas malaki dito? Bakit dinala nyo ako ng maliit na ano? So, ibig sabihin, kahit si Goliath, alam niya, wala kang kakayahan. Pero, no, iniisip na nila agad, matatalo ka kasi nga wala kang potensyal. Pero, no, pinatunayan ng Panginoon, inalaw ng Diyos yon para ipakita na kahit maliit ka man, pero mas malaki ang Diyos na pinaniwalaan mo, talo ka pa rin. Kaya nga, doon na i-expose yung kabutihan ng Diyos, doon na i-expose yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo, sa panahong mahina ka. Kasi nga, the more ka tinutulungan ng Diyos. Kaya nga, may deliverance every time na umiiyak ka sa Diyos. Pero pag umiiyak ka lang dahil sa mga problema, umiiyak ka dahil sa mga gastusin, umiiyak ka dahil sa mga bills sa kuryente, or namatayan, umiiyak ka lang dahil dyan, no? Hindi tawag dyan deliverance, no? Mas malulugi ka kasi madidepress ka. No, mawala ka sa sarili. Kaya nga, pag umiyak ka man sa problema, iiyak mo na sa Panginoon. Kasi every time na umiiyak ka sa Diyos, every time na iniiyak mo yung mga problema mo sa Diyos, para kang kandila. No, ang kandila, pag tinipon mo yan sa isang lugar, no, titigas yan. Pwede mo maapakan at pwede gawing bagong kandila ulit. Pero pag iririmin mo siya sa comfort zone niya kung saan mo siya sinunog, no? Magiging yun, ilalagay mo pa rin siya sa apoy, sa problema, mananatiling tubig yun, hindi magiging solid. Para maging solid yung iyak mo, para maging pakinabang yung iyak mo, kailangan mo siyang iiyak sa Panginoon para ma-deliverance ka through your cry. Sa pamagitan ng iyak. We can obey until we first listen to His word. Kaya napakalaga, yung dila natin, kaya nga sabi ng mga tao, paano namin malalaman kung wala man lang preacher ang pupunta dito? Walang pastor ang magpapaintindi sa amin. Kaya nga napakahalaga ng dila kasi yung dila, yan ang gagamitin ng Diyos para magligtas ng tao. Kasi by spreading the gospel through your tongue. Hallelujah. No, kung wala tayong marinig, wala tayong mapakinggan, no? Wala tayong matutunan. Amen? Thank you, Jesus. Ito yung dahilan kung bakit naging powerful yung dila natin. No, nagtanong ba kayo, Pastor Del, bakit naging powerful sa spiritual yung dila natin? Kasi sabi ng Bible sa Acts 1:18, you will receive power when the Holy Spirit comes on you. Kaya pala yung dila ng isang Kristiyano ay napaka-immense. No? Measureless.
Walay limit. Powerful. No, may malaking impact na nangyayari. Hallelujah. Kasi alam mo bakit? Because the Holy Spirit comes on you. Yung apoy ng Panginoon, no, sumasa iyo. Kaya mas naging powerful yung dila mo. Every declaration nangyayari. Every time na magprophecy ka, no, magpaprophesy ka, nangyayari. Kasi nga, yung Holy Spirit ay nasa iyo. Proverbs 18:21. The tongue has the power. The tongue has the power of life and death. And those who love it, it will eat its fruit. No? Pipili na lang tayo kung gagamitin natin sa kabutihan o sa kasamaan. Hindi sinabi ng Panginoon dito, kung yung dila gagamitin mo sa kasamaan, walang power. May power pa rin. No, kung yung dila mo, ginamit mo sa kasamaan, may ano yung power, hindi mawawala, andun pa rin. Pag ang bato, hinulog mo sa baba, hindi na yan babalik sa taas. Kung ano yung binigay ng Panginoon, binigay ng Panginoon. So, ang problema ngayon, ang paggamit. Para ba mong binigyan mo yung bata? Ang bata, binigyan mo ng pera. 50. Yung mga manlilimos. So, binigyan mo ng 50. Yung isa, binigyan mo ng 50, binili niya ng pagkain. Yung isa, binigyan mo ng 50, binili ng sigarilyo o binili ng rugby. So, ang pera, binigay mo sa tao, palagyan na lang natin yung pera na yun ang anointing. Yung anointing na yun, hindi nawala yung power niya. Kahit binili niya ng rugby, ang pera, may value pa rin. Yung pera, na kaya niya pa rin nabili kahit masama, ikakasama sa katawan. Kahit gamitin mo siya sa masama, no? May power pa rin. Kaya nga pinapili dito, the tongue has the power, oh? The tongue has the power. Oh, ano daw yung power ng ano? Saan daw yung power ng tongue? Power of life and death. So, ibig sabihin, kahit gamitin mo siya sa masama, gumagana. Hallelujah, delikado. Kaya nga, walang masama sa anointing. Walang masama sa tubig. Pero pag nalumos ka sa tubig, no? And wag nyo din kalimutan, pamilya. Wag din natin kalimutan na marami ding namamatay dahil sa tubig. Maraming tao, maraming bata ang nalunod sa tubig. So, ibig sabihin, ang tubig, pwede pala natin ikamatay. Pwede natin ikapahamak. Kahit sabihin natin good siya sa katawan, pero yung tubig na yan, no? Magpalumos, yan ang magpapalunod sa atin, pwede natin ikamatay. Kung hindi ka marunong lumangoy. Pero kung kaya mong i-handle yung tubig, no, marunong ka lumangoy, kung kumpleto ka sa may life jacket ka, hindi ka basa-basa malulunod. Kasi nga, alam mo kung paano siya i-handle. So, ibig sabihin, walang problema sa dagat. Ang problema, kung paano mo siya i-handle at ano yung preparation mo. So, bago ka pupunta sa dagat, bago ka pupunta sa tubig, kailangan mo magsuot ng life jacket. No, kailangan mong magkaroon ng mahigpit na life jacket. At yung life jacket na yan, yan si Jesus. Kailangan muna natin magkaroon ng deep relationship sa Panginoon para kung itatapon ka sa dagat, no, kung bibigyan ka ng anointing, hindi ka basa-basa malulunod kasi nga may life jacket. No, Jesus is the source of life. No, siya yung life jacket natin. Kaya nga pag may malulunod na barko, pag may barko na malulunod sa dagat, no, ang hanapin ng tao, life jacket. Kasi nga ang life jacket, siya yung kahit wala mang magre-rescue, siya yung magbibigay strength. No, kung mapapagod ka sa paglangoy, hindi ka malulunod basta-basta kasi nga may life jacket. At yung life jacket na yan, speak about ang Panginoon. Kaya nga, pag pupunta ka sa tubig, pagsasaba ka sa anointing, pagsasaba ka sa mga healing and deliverance, kailangan mo ng life jacket. Kailangan mong higpitan yung life jacket para hindi basa-basa matanggal. Kaya pag itapong ka sa tubig, hindi ka malulunod. Kaya napakahalaga magkaroon tayo ng intimacy sa Panginoon, personal devotion sa Panginoon pala, para pag ilagay tayo sa anointing, hindi tayo madidisip ng kaaway. Hindi tayo magkakaroon ng wrong motives. Uy, may anointing ako, pwede ko itong pagkapirahan. Uy, may anointing oil. Pag pray ko to, pwede ko itong bayaran. O ikaw, gusto mong gumaling, para mas gumaling ka, kailangan mo magbigay ng kahit 3,000 lang, para maranasan mo yung complete healing. Gagaling talaga yung tao na yun. Kasi may power yung dila mo eh. Kung ano yung diniknar mo, mangyayari. Kaso nga lang, ang Panginoon kasi, concerned siya sa sitwasyon ng tao.
Pero kung hindi naging maayos yung trabaho mo, hindi naging maayos yung pagdala mo sa anointing, no, yung tao gagaling, pero tayo may pananagutan sa Panginoon. Kaya nga pagdating sa judgment, Lord, Lord, di ba nangaral kami ng salita? Lord, nagpagaling ka namin ng may sakit. Lord, nagkasal kami ng demonyo. Ano bang sabi ko sa iyong salita? Hindi ko kayo kilala. Sabi ng Panginoon, the tongue has the power of life and death. Ang dila may power. Kaya gamitin mo siya sa kapahamakan, gamitin mo siya sa makakasamaan, may power pa rin. Kaya siya nagkaroon ng power dahil dito. You will receive power when the Holy Spirit comes on you. Kaso lang, wala yung problema sa power. Ang problema, kung paano mo siya i-handle. Kung paano mo siya gamitin. Walang problema sa apoy. Kung gagamitin mo yung apoy, nakakaluto yan ng pagkain. No, nakakasunog yan ng basura. Pero pag yung apoy na yan, nilagay mo sa squatter area, masusunog yan. So, walang problema sa apoy. Ang problema kung paano mo siya gamitin. Kasi kung hindi natin nagamit sa tamang apoy, yung apoy, no, kung nilagay mo sa mga squatter area, masusunog yung area. Kaya, ang Panginoon, concern siya, kaya nga, wag tayong ma-amaze sa anointing. Kasi lahat tayo may anointing. Kasi pag tinanggap mo yung Holy Spirit, yung promise ng Panginoon sa atin, you will receive power. When the Holy Spirit, you will receive power, gahom. When? Kailan? Kung matanggap mo ng Banal na Espiritu. Thank you, Jesus. Pero pag ang next step dito, pag natanggap mo ng Banal na Espiritu, gamitin mo naman daw natin sa tama. Yung pinag-pray mo, gumaling. Wow, anointed. Gumaling. Papagalingin talaga yun ng Panginoon. Kasi nga, yung tao na yun, dati pa yung umiiyak, no, pagod na siya sa buhay. No, lagi niyang pinagdarasal sa Panginoon, Lord, gusto kong gumaling. So, gagamit ng Panginoon na tao, kaso lang, binigyan tayo ng power ng Panginoon, hindi natin nagamit sa tama. Sige, sis, ipag-pray kita. Para mas gumaling ka, itong gawin mo. Kahit magbigay ka lang ng 1,000, para tuloy-tuloy yung kagalingan mo. Magbigay ka ng pera para tuloy-tuloy. Minsan nagagamit. Pero kahit gawin niya yun, gagaling talaga siya. Kasi nga, yung dinikder mo, mangyayari yun sa buhay niya. Kaso lang, kahit na-dikder mo, kahit napagaling mo siya, tayo na naman ang may panagutan sa Panginoon. Nakukuha niyo ba yung point ko? Kaya sa panahon natin ngayon, wag maging alipin. So, pag nakita natin sobrang anointed yung tao, wag agad. Pakita natin anointed yung tao, yung anointing na meron siya, mayroon din ako niyan. So, kailangan ko na lang din matutunan kung ano yung sacrifice. Kasi yung anointing, nakakalunod yan. Tubig, pwede kang malumos. Pwedeng humaba yung pride mo. Kaya kung may time kayo, basahin nyo yung 2 Corinthians 12:7. Sabi ni Apostol Paul, dahil sa mga kamangang-manghang bagay na pinakita ng Diyos at ginawa ng Diyos sa buhay ko, no, binigyan ako ng Diyos ng tinik sa laman. No, 3 beses ako nakiusap sa Panginoon na tanggalin ito. 3 beses, 3 times. Face to face, encounter sa Panginoon, nakikiusap si Apostol Paul, Lord. Diba? Pag sabi ng Panginoon, kung ano yung hingin mo sa akin, ibibigay ko. Tutuparin ko. Pero bakit sa Apostol Paul, hiningi niya sa Panginoon, Lord, tanggalin mo yung tinik. Pagod na ako dito. 3 beses nakiusap. Anong sagot ng Panginoon? My grace is sufficient in you. Sapat na ang biyaya ko. No, binigay ko na lahat sa iyo. No, inalaw ko yan, yung mga ganyan. Hindi ko tatanggalin yan. Hindi tinanggal ang Panginoon. May mga sitwasyon, 2 Corinthians 12:7. May mga sitwasyon sa buhay natin na hindi talaga tatanggalin ng Panginoon. Kasi alam ng Panginoon, yan ang dahilan kung bakit ka lumalago. Kung, no, hinayaan ng Panginoon si Satanas para pahirapan ako, sabi ni Apostol Paul. Hindi tinanggal ng Panginoon yung tinik. No, hinayaan ng Diyos si Satanas. Minsan ginagamit ng Panginoon, inaalaw ng Panginoon si Satanas para lumago ka. Alam mo, ganito, Pastor Del, na ba si John Lodre? Wala. Sino dito mga coach sa basketball? Alam mo, coach ka, ikaw yung coach sa basketball, ikaw yung head. Tapos yung mga tinuturuan mo sa basketball, bigla kang sasabihan, Coach, pwede ba coach yung training natin? Pwede ba tanggalin na lang yan? Bale, pupunta na lang ako agad pag doon na lang tayo makikita doon sa laban-laban, doon sa sa liga. Siyempre, ang sasabihin ng coach, hindi pwede.
Hindi pwedeng tanggalin yung training sa basketball. Hindi pwedeng tanggalin yung workout. Hindi pwedeng tanggalin yung jogging. Hindi pwedeng tanggalin yung mga basic training sa basketball. Kasi kahit masakit yan, kahit endurance yan, no, yan ang tutulong sa'yo para haba yung pasensya mo. Yan ang tutulong sa'yo para lumago ka. Yan ang tutulong sa'yo para mag-increase yung pasensya mo at mag-increase yung kanang immune system. Kasi pag wala kang training, no, pwede kang matalo sa laban. Kaya nga si Apostol Paul, kahit hiningi niya sa Panginoon, tanggalin ito, hindi tinanggal ng Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon, hindi ko tatanggalin yan. Kasi yung mga bagay na yan, yan ang isa sa mga nagpapalakas sa'yo. Isa sa nagpapamature sa'yo sa spiritual. Isa sa naging dahilan kung bakit nabuo yung relasyon natin dalawa. Nang dahil sa atake ng Satanas, mas natuto ka ngayon mag-defend sa akin. Nang dahil sa atake ng Satanas, mas natuto ka ngayon magpakumbaba. Na every time na lumalapit ka sa akin, humingi ka ng tulong na hindi mo na kaya. Sa panahong mahina ka, doon kita pinapalakas, doon kita tinutulungan, doon mo nakikita ang kapangyarihan ko. Use your tongue to declare life. Gamitin natin yung dila natin para mag-declare ng tama. Hindi mag-declare ng kabastusan, no? Kasinungalingan. No, use your tongue to declare life. I declare, no? Kahit alam mo, yung mga anak ko, sabi ni Pastor Elmer, yung anak niya medyo pasaway daw, sabi niya, ang bait naman ng anak ko. Ito yung gusto ko sa anak ko, mabait. So, may power declaration. Kaya yung nagpa-pray last time na yung anak niya ng pasaway daw. So, kahit hindi mo na maintindihan yung anak mo, sabi mo na lang, yung anak ko, halimbawa, pag kausap mo yung pinsan mo, sabi mo na lang, yung mga anak ko, mababait yun. Mga anak ko, kasi I'm so blessed sa mga anak ko kasi mababait. Oh, mas mabuti pala, ganun pala. There is power in our tongue kasi nga, you will receive power. Bawat labas ng dila natin, ano nangyayari? No, ano yung nalabas sa dila? No, pwedeng mag-create ng sitwasyon. Kaya nga, pag pasaway yung disciple, pasaway yung leader, sabihin na lang natin, ang bait ng pastor namin, ang bait ng leader namin, ang bait ng disciple ko. I'm so blessed. Ganun pala. Ito yung tinuro sa akin ng Panginoon ngayon. No? Ang dila natin, no? Use our tongue to destroy the kingdom of darkness. Yun ang Panginoon. Binigyan kita ng power para i-destroy yung kaaway, hindi para makipag-combine sa kaaway, salamuha sa kaaway. Instead na yung dila na ginamit mo para pang-declare gumaling yung sakit, no? Gumawa ka ngayon ng communication, gumawa ka ngayon ng sitwasyon para ma-destroy ka rin ng kaaway. Imbes na binigyan kita ng authority, ikaw ngayon ang na-destroy. No, gumaling yung may sakit, pero ikaw ngayon may pananagutan ka sa Panginoon. Kaya nga pagdating nila, Lord, pinagaling ko naman yung may sakit, Ginoo. Nakasat naman yung demonyo. So, oo. Kasi nga, naawa ko sa tao na yun. Ginamit lang kita as a vessel. Pero may pananagutan ka sa akin. Hindi ko kayo kilala. Kasi ang Panginoon, concern siya sa mga tao. Concern siya sa mga may sakit. No, kung hindi ka naging faithful, no, ibig sabihin, gumaling talaga yung mga tao. So, dito ko nanunawaan, hindi porket gumaling, wala ka ng panagutan sa Panginoon. No, gumaling yung tao na yun dahil inalaw yun ng Panginoon. Kaya nga, pagdating sa judgment, sabi ng mga tao, ibang leaders, nagpagaling kami sa iyong sakit, nagkasawt ng demon. So, ibig sabihin, gumaling talaga. So, may panagutan pala tayo sa Panginoon pag ginamit natin yung healing and deliverance sa pamimira. Use our tongue to destroy Satan. No, si Satan, ginamit ng Panginoon yung declaration niya. No, get away from me, Satan. No, nirebuke niya Satan nung tinem niya si Jesus. Dito ko naunawaan ngayon, yung dila natin, may power talaga. No? Sa pamamagitan ng dila, no? Yung kaaway, no, napapalayas natin sa pamamagitan ng declaration. At yung dila, nakukontrol natin yan. Malapit na ako magtapos. Yung dila, nakukontrol natin. Sabi dito sa Santiago 3:3, nirerendahan natin ang mga kabayo para sumunod saan man natin gustong papuntahin. No, parang, i-zoom na ko. Nakita nyo ba sa screen? Kanay. Ang purpose pala dyan, bakit dyan nilalagay sa mga kabayo para makontrol yung dila? Pag sa panahong naiibit yung dila, yan yung nagiging silbing brake, preno. Kasi nasasaktan sila. Hallelujah. Kaya pala, isa sa bunga ng fruit of the Holy Spirit is yung self-control. Ang self-control pala, hindi yan siya galing sa Diyos, na ang Diyos ang magkukontrol sa'yo. No, ang Diyos, He is a God. He is
God is in control, but God cannot control your mind. Di na niya makontrol atong unahuna, atong mga desisyon. Pero, kita gadag otorita sa Ginoo, pinaagi sa balang espiritu, self-control. Ibig sabihin, tayo mismo ang magde-decide kung i-control natin yan. No, yung kabayo, no, nilalagay sa dila. Kaya nga pala, diyan nilalagay sa dila. Inalaw ng Panginoon, diyan i-design ng dila para yung mga ganyang sitwasyon, ipaalala sa mga tao na kailangan nating i-control yung dila natin. So, controllable yung dila, hindi siya nasabing hindi makukontrol, makukontrol talaga. No, ang picture out ng control, ganito. Halimbawa, naiiyak ka na. So, gusto na kabutuhan akong pantog. Gusto ko na talagang maihi. Pero hindi mo kayang umihi sa maraming tao. So, hahanap ka talaga ng CR. Hahanap ka talaga ng CR para doon ka maihi. So, ibig sabihin, yun ang ibig sabihin ng self-control. Yung gusto mo nang ipalabas, pero nakokontrol mo siya. Nandahil sa sarili mo. Hallelujah. Alam mo, ganito, sa bus, ako naranasan ko sa biyahe, gusto ko talaga matain, nagkataon talaga, may gusto ko ganyan, nagkalibangan ko ba, nagka-diarrhea. Tapos malamig pa yung bus, malamig yung aircon, nagsuffer talaga ako ng 2 oras. Tignan nyo pag sa bahay namin, pag gusto ko magbawas, kunting nasakit ng tiyan, punta agad ako ng CR. Pero, nagtaka ako, bakit sa bus, nakaya ko magtiisin yung sakit ng tiyan, yung gusto ko na talaga magbawas, pero pinigilan ko talaga. Nakontrol ko siya ng 3 oras, aabot siya ng, malapit na 3 oras, mga 2 hours and 45 minutes. Yung biyahe. Tiniis ko talaga walang CR. Pagbaba ko sa terminal, diretso agad ako sa CR. Tapos pagdating ko sa CR, may nag-CR pa talaga, matagal lumabas. No, di ba pag tayo mga tao, pag gusto na nating magbawas, lalo na pag gusto na talaga lumabas, pag nakita mo yung CR, no, mas lalong nag-i-intense, lalong gusto nang lumabas. Nung kana ba muro siya mugara ba? Mugara man yung tiyan. Kung makita CR, may mo mang samot og talibangon, maro mugawas naman jud. Pero pagdating ko sa CR, may pa talaga, may nag-CR pa. Matagal pa talaga. Kaya sabi ko, dito ko naunawaan yung self-control. Gusto nang lumabas. Gusto mo nang sabihin yung masamang salita, pero nakontrol mo. Dahil binigyan tayo ng authority ng Panginoon. Binigyan tayo ng gift. Binigyan tayo ng fruit. Self-control. Thank you, Jesus. Na bang gusto na ka maguan? Gusto na ka masuko? Gusto na ka magmura? Pero nakontrol mo. No, gusto mo na magalit, pero nakontrol mo kasi nga may self-control. Andyan ang bunga ng Banal na Espiritu. Santiago 3:4. Isipin ninyo ang mga barko na kahit napakalaki at tinutulak ng malakas na hangin ay napapabaling na maliit na timon at napupunta sa kapitan saan man yan gustuhin. No, maliit na timon, sana. Kaning propeller. Kahit malakas yung hangin, no? Yan ang dila natin. No, nakokontrol niya ang napakalaking barko kahit may pa yan, inkwento pa sa hangin. So, ibig sabihin, may control talaga. Lapit na yung magtapos. Ganun din naman ang dila natin. Kahit na maliit na bahagi ng katawan, nakagawa ng malaking kayabangan. Hallelujah. Isipin ninyo kung gaano kalawak ang gubat na nasusunog ng galing sa maliit na apoy. Imagine maliit na parte ng katawan yan, pero nakagawa ng kayabangan. Ako, anointed ako. Ako, bata pa ako, pero ginagamit na ako ng Panginoon. Kayabangan yan. Ako, marami na akong disciple, ikaw wala pa. Mas magaling ako sa'yo. Akala natin, tapos gagamitin natin, glory to Jesus alone. Pero nagyabang ka na. Hallelujah. Okay, siguro yung sabihin mong, ganito. No, by the grace of God. No, even I myself, di ako deserving, pero maraming salamat sa Panginoon. Ginagamit tayo, no? I hope, kung paano ko ginamit ng Panginoon, gagamitin din kayo. Hindi yung, ako, marami na akong disciple. Mas anointed ako. So, ibig sabihin, maliit lang yan. Tapos, ang huli, sasabihin mo agad, but glory to Jesus. Huli si Jesus. Dapat nauna yung Panginoon bago yung okay, maliit na bahagi lang ng katawan yan. Pero, may malaking nagagawang kayabangan. Hallelujah. Isipin ninyo kung gaano kalawak ang gubat na nasunog ng galing lang sa maliit na apoy. Mga bukid nga nasunog. Kita ka na mag-picture,
Kung tatanungin mo yung mga tatanungin mo yung bombera, interview. Sir, ano yung cause ng sunog diyan? Sigarilyo. Maliit lang na baga, pero malaking impact. Nasunog ang buong squatter area. Ganun ang picture ng dila. Kaya naging powerful. Iba yung normal na power lang, unbeliever ka. Iba din ang power ng dila pag tinanggap mo ng banal na espiritu. Kaso lang, pag natanggap mo na yung banal na espiritu, may dalawang pagpipilian pa. Nasa iyo ang choice kung gagamitin mo ba siya sa tama o sa mali. Kahit gamitin mo siya sa wrong motive, gagana pa rin. Kahit yung pera, ibibili mo ng rugby, yung pera, hindi mawawala yung value. 50 pa rin siya. Kung ibibili mo siya ng pagkain, 50. Pag ibibili mo siya ng rugby, 50 pa rin. So, ibig sabihin, hindi nawala ng power yung pera. So, kailangan, yung dila palag natin, gamitin natin sa tama. Kasi nga, kaya nga sabi ko kanina, may good impact. May napakalaking impact. Kaso lang, kung nalagay siya sa bad impact, maraming masisira, maraming mamamatay, maraming madadamay, maraming mai-stumble, maraming mabackslide dahil sa mga salita na lumabas sa bibig mo na hindi ka aya-aya. Hallelujah. Maliit lang. No, gamay lang kayo siya, maliit na baga lang. Pero nakakasunog ng buong squatter area. Hallelujah. Ang sigarilyo, nasa ano lang yan? 2 pesos. Pero ang nasunog, milyon-milyon na halaga. Nakukuha nyo ba yung family? Nakuha nyo ba yung ibig ko sabihin? Pero minsan kasi, ini-explain ko siya ng maayos. Hindi ko alam kung nakuha nyo ba yung point ko. Maliit na parte lang ng katawan, pero napakalaking damage kung hindi natin na magagamit ng maayos. Pero, pag yung apoy na yan, nagamit natin sa tama, kaya sabi ni Pastor Ron dyan, when the preacher is burning, when the man of God is burning, when the servant is burning, people will come and see the fire. No, di ba, mapansin niyo, pag na'y masunugan, ang tao magtapok. Pag na'y masunugan, yung mga tao, no, nasa balita, nababalita talaga, no, nasa dyaryo. So, ibig sabihin, pag unfair ka, pag nagamit mo yung banal na espiritu sa tama, sa life, no, napakalaki ring impact sa mga tao. Maraming maliligtas. Pero pag ginamit mo yung anointing sa mali, no, gagana pa rin. Pero, ang problema lang, wala tayong reward sa Panginoon. Gagana yung healing and deliverance mo, gagalang yung healing and deliverance natin, pero, walang reward sa Panginoon, kundi, may pananagutan pa tayo sa Panginoon. Kaya nga sabi ng tao sa Judgment Day, nangaral kami ng salita, nagpagaling kami ng may sakit, so ibig sabihin, gumaling talaga. Pero, sabi ng Panginoon, hindi ko kayo kilala, kayo mga gumagawa ng sama-sama. So, ibig sabihin, habang kahit gawin mo, mayroong motives ka dahil sa pera, ginagawa mo, naglilingkod ka sa Panginoon, ginagawa mo yan dahil sa pera, gagana pa rin yan. For the sake, gumaling yung tao. Pero, pag gumaling yun, instead na may reward tayo sa langit, wala. Accountability pa. Jesus. No, kung magsusunog ka man lang, wag na yung nakakapirwisyo. Kung nag-i-impluwensya man tayo, wag yung nakapirwisyo, kundi yung mas nakapagbibigay ng bagong buhay. Oh, small but terrible. Ang dila ay tulad ng apoy. Ang dila talaga, kaya apoy yung illustration mo dito. Ang dila ay parang apoy. Apoy talaga yung illustration niya. Napakaraming kasamaan ang lumalabas sa ating dila at ito ay nagpaparumi sa buong pagkatao natin. Katulad ito ng apoy nang gagaling sa impyerno. Hallelujah. Hindi ka mas impyerno di ay. At humisira sa buong buhay natin. Ito yung resulta. Pag hindi natin nagamit yung dila natin sa saktong pamagi, no? Gigamit ito sa negosyo. Ang puno sa Ginoo gigamit ito pang negosyo. Hallelujah. No? Galing yun sa impyerno, yung apoy na yun. At sumisira sa buong buhay natin. Kaya nga, nakakatakot, pag may lumabas sa dila mo, tapos sirbang ka ng Diyos, mas delikado. Kasi nga, nakakasira yun ang buhay ng tao. Tongue is made for worship. Ang dila ay ginawa siya para sa pagsamba. Sa pamagitan ng dila, pinupuri natin ang ating Panginoon at Ama. At pero sa pamagitan din nito ay sinusumpa natin. So, dito natin nakita, dalawa. Ang dila ginawa, no, sa dalawang function. Pipili ka na lang, no, nasa sa atin yung desisyon. Kung gamitin mo sa tama, sa pag-worship, o gamitin mo sa isumpa yung tao, pagsinungaling. Hallelujah. O, kapwa natin nilika ng Diyos, lalawan ng Diyos. Ganito, mula sa isang bibig,
nanggagaling ang pagpupuri at pagsumpa sa mga kapatid. Hindi dapat ganyan. Si Apostol Santiago, sabi niya, hindi dapat ganyan. Kung yung dila natin, gagamitin natin yan sa kasamaan, para natin ginamit yung toothbrush natin, tapos gibrush nato sa atong bowl. No, ako naranasan ko noon. Yung toothbrush ko, nahulog mismo doon sa bowl. So, ang nangyari ngayon, yung toothbrush ko, hindi ko na pinulot. Tinapon ko na lang. So, ibig sabihin, pag yung toothbrush, pag ang toothbrush, ginamit mo sa bowl, ginamit mo sa hindi niya purpose, marumi na. So, ibig sabihin, yung dila natin, gagamitin natin yan sa pagsamba, sa pag-worship, sa pagkanta lang ng mga sa mga pagkanta lang ng worship song. Hindi pwedeng, pag kumanta ka ng worship song, ang ganda ng boses mo. Tapos hindi rin pwedeng, yung dila natin, gamitin natin sa pagkanta ng mga worldly song. Yung mga trending song. TikTok, mga music. So, yung dila, intended siya para sambahin talaga ang Diyos. Para mag-glorify ang Diyos. Kaya nga, every time nakakain ka, pasalamatan natin ang Diyos. Lord, salamat. Binibigyan mo ako ng appetite. Sa panahong natitikman ko ang sarap na pagkain, nag-glorify yung pangalan mo. Kaya nga, binigyan ng Panginoon ang tao ng appetite para every time nakakain ka, ma-appreciate mo yung kabutihan ng Diyos. Ang sarap ng pagkain, nabusog ako kanina. Thank you, Jesus. Salamat sa Panginoon, masarap yung pagkain kanina. Kaya nga, maraming mayayaman, ang pagkain nabibili mo, pero ang appetite hindi mo nabibili. Maraming mayayaman, pero wala ng appetite. Wala ng panglasa. Kaya nga, napakahalaga, yung dila, gamitin yan para mag-glorify ang Panginoon. Lord, maraming salamat sa napakasarap na handaan ngayon. No, nasabi mo yan dahil may appetite ka. Pero pag wala ka ng appetite, yung mga naka-experience ng stroke, wala na silang panglasa. Pero but praise God, andito ka ngayon, may panglasa ka. Every time na titikman mong isang bagay, mabubusog ka, malalasahan mo talaga. Our tongue is used para ikaglorify ang Panginoon. Sa pamamagitan ng pagkain lang, pagkain mo ng masasarap na pagkain. Blessing na yan. Kasi nga, may appetite pa tayo. Kung ano yung nasa puso, yun ang lumalabas. Coke. Kung isi-shake mo yung tubig pa rin siya. Pero pag isi-shake mo yung Coke, malalaman mo, Coke ang nasa loob. Kahit takpan ko ang Coke, Coca-Cola, kahit tanggalin ko yung Coca-Cola na label, tapos tatakpan ko ng tela, pag isi-shake ko yan, malalaman ko anong nasa loob kasi nga, sasabog. So, sabi ng Panginoon, kung ano yung nasa puso mo, yun ang lalabas. May expose talaga. Pero hindi ibig sabihin na-expose para pahiyain ka. Ang Panginoon, i-expose niya tayo para mas malaman natin kung ano yung problema natin, para mas masolusyonan. May expose yung kailangan mo magpa-check up, kailangan ma-expose ano yung sakit mo, ma-expose yung sintomas para malaman kung ano yung sakit na meron ka, para ma-cure. Kung ano yung nasa puso, yun ang lalabas. Kung ang lalabas sa bunganga mo, puro na lang kabastusan, yan ang nilalaman ng puso mo. Kung lalabas sa yung bunganga, puro na lang galit, yan ang nasa loob mo. Kaya nga napakalaga talaga, yung secret sin, kailangan ma-expose. Hindi para pahiyain ka, hindi para i-judge tayo. Kung hindi, kailangan pala siya ma-expose para Kasi every time na ma-expose yung secret sin, nawawala ng power. Kasi pag na-expose yung secret sin, pag na-expose yung secret sin, hindi na siya secret sin. Kasi matatawag siyang secret sin dahil nakatago, hindi na-expose. The moment na nasasabi natin yung mga secret sin, na-expose yan. Ibig sabihin, nawawalan ng power. Hallelujah. Hallelujah. Tara, last na. As a Christian, napansin nyo ba? Drive time. Napansin nyo ba? Pag ang unbeliever ang magsasabi sa'yo, wala kang kwenta, loko-loko ka, nabuang na ka sa imong ministry, tanggap mo ba? Parang wala effect. Pero pag believer, pag pastor, pag leader, pag anointed ang magsasabi sa'yo, wala kang kwenta, wala kang mararating sa buhay, wala kang silbi na disciple, lumayas ka na sa GC ko, mag-left ka na hindi ka na nakakatulong dito. Dito mo maunawaan,
Pag ang unbeliever ang magsasalita sa'yo, parang normal. Pero pag believer ang magsasalita sa'yo ng masakit, hindi normal, masakit talaga. Parang madudurog yung puso mo. Kasi ang iisipin mo, anointed ka. Serbang ka ng Diyos. Tapos hindi ka mag-expect na ganun ang sasabihin sa'yo. So dito mo mapipicture out, pag unbeliever, no, pag ang taong hindi niya natanggap ang banal na espiritu, pag nagsalita yan ng masakit, hindi ka masyadong takablan. Pero pag alam mo yung tao, pastor na, believer, o natanggap niya na si Jesus, or anointed na tao, tapos sinabihan ka na wala kang kwenta, no? Pabigat ka lang, no? Masasaktan ka ng sobra. Hallelujah. Kaya nga, kailangan natin ingatan yung dila natin kasi nga, mas malaki yung power, mas malaki yung impact pag naging Kristiyano na tayo. Pero, no? Nagamit natin sa hindi tama. Ikaw, disciple ka, gahe kag ulo. Bukas, left ka na sa GC ko, ay, wala ka, hindi ka na importante. So, ang mangyayari ngayon sa disciple, masasaktan ng sobra kasi nga, hindi niya in-expect. Iba yung tao na napil ka ng Holy Spirit, tapos nagsabi ka ng masakit na salita. Iba yung impact, nakakasunog talaga. Parang apoy. Sige. Ipino to ang mata. Ask God for help. Sabi dito sa Bible. Basahin ko na lang. Show me, Lord, your ways, O Lord. Teach me your paths. Guide me in your truth. And teach me. For you are God, my Savior, and my hope in you is all day. Humingi tayo ng kapatawaran sa Panginoon. No, kung may nasabi mo tayo masama, kung may sakaling may narealize ka man sa topic natin ngayon, no, pati ako include ko yung sarili ko sa topic na ito. Hindi tayo exempted, lahat tayo may dila. Kaya nga sabi ni Santiago, hindi lahat, sabi niya dito, hallelujah, thank you Jesus. Wala man. Sabi niya sa Bible, sa James 3:1, hindi lahat, no, hindi lahat, huwag basta-basta, sabi niya, huwag basta-basta maghangad na lahat ay maging tagapagturo. Ibig sabihin, hindi basta-basta. Dahil mas masakit ang sasapitin, mas malaki ang hatol naming mga tagapagturo. Sabi niya, malaki ang sasapitin, malaki yung accountability namin. So, si Apostol Santiago, Apostol James, ini-include niya yung sarili niya, no? Mas malaki ang sasapitin namin, malaki ang accountability namin mga tagapagturo. Ibig sabihin, every time na magpipis tayo, no, include ourselves in preaching dahil ang salita ng Diyos hindi para sa ibang tao, kundi para sa atin lahat, para sa akin. Thank you, Jesus. Kasi kung para sa inyo lang, no, parang exempted ako sa topic na ito, no, para sa atin to lahat. Hallelujah. No, kailangan natin humingi ng tawad sa Panginoon. No, sabi ng Panginoon, hindi kayo perpekto hanggat nandito kayo sa mundo. Pero through me, no, sa pagbabalik ko, ang ipapromise ng Panginoon, magiging perpekto tayo. Dadalhin niya tayo sa langit. Bago tayo dalhin ng Panginoon sa langit, magiging perpekto tayo. No? Iyatang i-glorify, mag-glorify siya, pinagi sa itong kinabuhi. Thank you, Jesus. Ang glorify body. Thank you, Lord. No, hindi masama umamin sa Panginoon. Heavenly Father, in the name of Jesus, Lord, maraming salamat, Panginoon, sa topic na ito, na ngayong gabi natutunan namin na kailangan namin ingatan yung dila. Yung dila, Panginoon, gagana siya, Panginoon. Kami na lang ang pipili. Kami na lang ang magdi-decide kung gamitin namin to sa tama o mali. So kahit kung gamitin namin to sa mali, Panginoon, gumagana pa rin. Dahil pag ang bato ay nahulog na sa baba, hindi na babalik. Kung yung promise ng Panginoon, yung ano yung andyan na. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon, na pinarealize mo rin sa amin ngayon na yung dila intended lang siya para sa worship, hindi siya pwede. Kasi kung ginamit namin sa ibang worldly music, yung dila namin, para naming ginagamit yung personal toothbrush at ginamit namin pambrush sa ilalim ng inodoro. Lord, ganun namin na picture out, karumi, Panginoon. Lord, maraming salamat. Lord, sanctify our mouth. I declare cleansing sa mong dila. I declare, I rebuke tanang mga bullying sa mong kinabuhi, pinaagi sa kasing-kasing sa una. I cast down every negative to wrong mindset. Every lustful desire, I cast down in the mighty name of Jesus. Every wrong mindset. Tanang kasakiman sa una-una, in the mighty name of Jesus. Tanang kasakiman sa kasing-kasing, be broken, be demolished in the mighty name of Jesus. Lord, humingi kami ng kapatawaran, Panginoon. Kung nagkasala mo kami sa dila, Panginoon, hindi mo namin nawalis ng maayos. Lord, limpyo ang motibo, Ginoo. Kabalo ko, ikaw ray na ikakayahan nga mo limpyo sa mong motibo. Maraming salamat. Lord, I declare the prophetic wisdom, prophetic
prophetic insight sa bawat isa. I declare, grant us the spiritual insight, Panginoon, na makapag-insight ang uban. Lord, maraming salamat. Itinataas namin ang Bible study na to sa pamamagitan ng iyong pangalan, Panginoon. Honor and glory belongs to you. In Jesus' mighty name, amen and amen. Hallelujah.